Ito mga kapatid, isang natural born Chinese mga kapatid. Dugong China, no? Dugong Chinese ay humihiling na siya ay maging Pilipino na, maging Filipino citizen na. So ito humarap siya sa Senado at gusto niya magpapalit ng kanyang citizenship at tuluyan ng talikuran no ang kanyang dugo o kanyang bansang sinilangan mga tol. Ito panoorin natin 'to at tunghayan natin mga kapatid kung ito ba ay maaaprubahan ng ating Senado na siya ay maging isang ganap na ngang Pilipino mga tol. Siyempre may mga tanong dyan, paano kapag nagkaroon ng mga digmaan o nagkaroon ng kaguluhan? Saang panig ka kakampi? Sa iyong pinagmulan o sa bago mong citizenship? No? Alamin natin yan mga kapatid na mula rito kay John Reps mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Tanungin kita, pag Pilipino ka na, saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Hindi niya daw kailangan pang pag-isipan. Kumpleto naman yung mga papeles mo. Bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mo maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ko dito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, pagtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo, opo. Handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog lang po. Tagalog? Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganong katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Meron po, dalawa po. Dalawang po? O ano? Dalawang anak ko po. Dalawang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa lalaki po sa Xavier. Ang babae. Xavier. Po. Xavier. Dito yan sa San Juan. Opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung Sa San Juan? San Juan din po. San Juan. Sa San Juan. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede bang tumayo yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa napin na paot pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo yung applicant? Yes po, Tatay father. mo? Yes. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na magtagalog? Palagay ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki. Yes. Dito ka na naninirahan. Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes. Ano ang pagkain nyo? 33 years, Wala nating personal.
Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Yes. Yes, yes. Chinese, Filipino rin po meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Oo. Dinuguan. Ay, yun para sa akin. Tapos, Yan kinakain adobong ng tatay pusit. mo. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Ang layo naman ng Mark sa lead one. O, Mr. Mark, Opo. ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang, pareho yon? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokkinis po, sa Fokkin province, Ong po. So ikaw si Mark Ong. Opo, opo. Anong paborito mong pagkain dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata No? o Nakakagutom ah. alam mo pusit. Ganun. Marunong ka na magluto ng Filipino food? Asawa ko po. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Filipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo, opo. Ang hinahanap ng committee ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you. You can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan. Pero 33 years na siya rito pero hindi pa rin siya straight no magtagalog mga tol. Siguro ano nga usually ginagamit nila English o kaya pag nag-uusap-usap sila yung lengguwahe pa rin nila mga tol. No? Pero importante kasi mga tol, at least they try, di ba? At pusong Pilipino na sila para sa kanila. Opo. Ano yun, public school o private school? Sa mga probinsya kasi yung Filipino-Chinese lang chamber hindi ko rin tatanong kung private o ano pero basta pag may kailangan tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero. Opo, opo. Anong bumbero sa sunog? Sa sulok po. 2005 hanggang 2012 yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Sunog. Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog. Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino. Tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan. Opo. Kaya hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa emita ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, etong Juan Care Foundation, Opo. ano naman ito? Yung sa pang-name po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganon. Nung pandemic. Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Paranaque, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu. Opo. So, ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino. Ha? Sana po. Ang isang gusto kong malaman, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap.
hindi ka pa Pilipino, pero marami kaming mga kababayan talagang tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas, hindi ganong kadali. Marami tayong mga kababayan. Diyan sa question na yan, hindi na relevance yan eh, no? Kasi ang kahirapan mga tol, depende yan sa tao. Hindi naman porket sanay ka sa hirap, masasabi ng totoong Pilipino ka. Kasi kung Chinese yan syempre iba mindset niyan pagdating sa pagnenegosyo, di ba? Pagdating sa pagpapaunlad ng buhay. Hindi mo naman pwedeng gayahin pa pati mindset ng Pilipino pagdating sa negosyo para lang masabing Pilipino ka, di ba? So hindi na siguro nararapat pa yung tanong na yan, no? Kasi ang kahirapan mga tol, hindi yan na kailangan pagdaanan. Choices din yan ng Pilipino kung gusto niya maghirap o gusto niyang umasenso, di ba? So yun lang, no, tuloy natin. Habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi mananghalian. Mahal ang presyo ng bigas. Mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ikaw ba ay dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? Opo, galing ko din sa mahirap po. Kasi pag tumating ko, 12 years old pa lang ako. Kaya mahirap kami, walang pera pang alay sa school. Kaya puto-puto yung salita ko, hindi ko rin marunong mag-English. Saan ka unang lumanding dito sa Pilipinas? Saan lugar? Sa Maynila? Saan? Kawayan Isabela po. Isabela. Kawayan Isabela. Yung dinanas mong hirap, gaya ng ano yung trabaho? Alawin ko yung palay. Paano po? Palay. Palay? Palay. Nagbibilad ka ng palay? Naglalagay ka ng palay sa sako? Nagdadala ka pagtuyo yung palay. Papatuyo. Pinapatuyo ang palay? Opo. Nagbibilad? Saan? Sa karsada? Hindi po. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill? Opo. Kaya yung bata pa ako na tuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. Nagbibilad kayo ng palay. Yun yun ang trabaho mo. So doon mo nakita yung hirap. Pero hindi na dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Hindi na, nagsikap na sila Siyempre, minsan kuntuan ko yung mga story namin kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo, nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng tsinelas. Opo. Ano naman klaseng tsinelas yon? Mga karing China po. Tsinelas, yung tsinelas na... Tsaka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na yung... Anong tawag doon? Oo. Nasipit na gano'n? Di ba si Henry C nga, di ba? Nagsisimula siya rito, mahirap din siya at galing din siya sa hirap, nagtitinda siya ng sapatos. Umasenso, naging pinakamayaman sa buong Pilipinas nung nabubuhay pa siya. Yung mga mula lang po. Magkano yung tsinelas? Mga nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ganun lang. Isang pares? Opo. Ano yun, nilalako nyo? Tinitinda nyo? Tinitinda mo. Ahintay ko po. Pwede utang? Binsan, suki. Tapos, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila? Trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt? Opo. Baka sa mga kandidato yun So, nakita mo ang hirap ng Pilipino? Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese Puro Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi, yung printing, di ba? Mga pintula. Sama-sama kami. Alam ko po. Pag sweldo, inuman nyo ng mga gin, beer. Pag Sabado. Pag Sabado.
Ngayon, lumalabas dito sa records na hawak ko, meron ka ng 800 na empleyado. Wow. Kasi apat ng company po kami. Wow. Mga pag-total, abot ng 1,300 po. 1,300. So, ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Illegal? Hindi, legal. Legal. Legal alien ka. Legal alien ka. Alam nyo, Mr. Wang, Mr. Ong, ako po yung laging tumitindig tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Yan na. Matatanungin kita, pwede mong sagutin to o hindi sagutin. Pwedeng baliwalain mo. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, naging Pilipino ka na naturalize ka na, kanina naglabas na naman ng statement ng China na hindi nila kikilalanin yung desisyon ng International Arbitral. Ang Arbitral Tribunal parang isang husgado rin na pag-aari ng Philippines yung dagat na pinag-aawayan ngayon. Siguro tanungin kita, pag Pilipino ka na, saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Oh. Kasi dito talaga ako eh. Okay. Malabo ako dun sa China. Kasi mata baka wala na ako dun. Okay. Siguro yung anak mo, ganun din. Siyempre. Yes po, yes. Before Siyempre. lunch is served, Mr. Lee Duan Wang. Pag naging Pilipino ka, hindi ka lang manunumpa sa Pilipinas, kasama na yung saligang batas. Ulitin ko yung tanong, kanino ka kakampi? For the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Bata pa lang siya, wala na siya dun Salamat. sa China. Senator 12 years old siya, no? 12 years old nung napunta na siya rito sa Pilipinas. Nagpapatuyo daw siya ng palay. So nagdaan din sila sa hirap, no? At syempre, bilang isang Chinese, alam naman natin ang mindset nila pagdating sa pagnenegosyo, mga tol. Talagang sanay mamuhay ng mahirap 'yan. Hindi lang Pilipino, pati sila mga tol doon, may maraming mahihirap din doon. Sanay sila doon sa pagpapaunlad ng pera. Yun nga yung isa sa mga gusto kong matutunan din at gusto kong talagang makuha, no, sa mga Chinese. Yung ganong klaseng mindset para lahat tayo masenso buhay, no? Dapat may ganon tayong mindset eh. De La Rosa? Mr. Chair, Mr. Chair, Yes. Ayan na. yes, pwede ko matanong si Mr. Mark kung just in case, hypothetical question. Opo. Nagkagira ang China at ang Pilipinas. I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Pilipino na ako eh. Siyempre dito sa Pilipinas po. Nice. So you're willing to fight for this country? Siyempre. Opo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. And Thank you po. Mr. Chair, gusto ko lang susugan yung Mas naiintindihan niya yung Tagalog kaysa sa English. Kaya nung sinabing, are you willing to fight for this country? Medyo nagtanong-tanong pa siya eh. Ano ibig last sabihin? question mo. Yun Senator De La nga, Rosa. to our resource persons, just in case, gusto ni Mark na mag-assume ng Filipino name as Mark Bato.
Paano natin gagawin yan? Kung gusto ni Mark na gawin yung pangalan niya, Mark Bato, Filipino name niya. Paano ba gawin yan? Mahirap yung tanong ni Senator De La Rosa. Nagpalit na ng ano. Sabihin mo na rin, Mark Tol Bato. Mark Tol Bato. Sinong makakasagot? Andito ang Supreme Court, pero ayaw sumagot ng Supreme Court. Department of Justice, change of name na siguro yun, ano? He will undergo a procedure. I am not sure, Mr. Chair, because apparently his birth certificate is not from the PSA, not from the Philippines. So I don't think if we can have a change of name, because change of name would be reflected in the Philippines birth certificate, right? So, hindi ko po talaga alam. So, nickname na lang yung Bato. Nickname na lang yung Bato. Pero yung nickname, hindi lumalabas sa passport yun eh. Di ba, kahit si Senator De La Rosa, wala namang Bato sa passport. Hindi lumalabas yun. Di ba, DFA? Yes, sir. Hindi po, wala pong lumalabas. Walang... It's the same, you can adopt a nickname. Payag ka na, ano? Pero pag Bato yung ginamit mo, magpapa-shave ka ng buhok? Wag na lang daw. Any other questions from Senator De La Rosa? Meron pa tayo. Wala na, Mr. Chair. That's all. I would like to manifest my intention to support the application for Filipino citizenship of Mark. Bato. Hindi ko lang masabi yung full name. Sa Mark. Basta Mark, Mr. Chair. Mark Wang. Mr. Lee Mark Duan Wang. Wang. Yes, Mr. Chair. With the proposal coming from Senator De La Rosa and no objections coming from my other colleagues, the chair is inclined to approve the petition for naturalization Ayos. under the legislative mode of Mr. Lee Duan Wang. And the same is hereby considered as approved and will be submitted to the Senate plenary for its final consideration. Ayos. Congratulations! So approve siya mga kapatid bilang isang Kung sakaling Pilipino, maging- no? So yun na nga, no? Tulad nga nung lagi nating sinasabi whenever na meron tayong mga reaction video, hindi naman talaga tayo galit, hindi naman tayo sa mga Chinese citizen, di ba? Kasi mga tol, matagal na sila rito, panahon pa ng mga Kastila, kasama na natin sila rito eh. Di ba? Yung Binondo, Chinatown, pinakamatagal yan sa buong mundo, pinakamatandang Chinatown mga tol sa buong mundo. Matagal na nating kasama mga incheck, 'di ba? Ang hindi natin gusto yung gobyerno nila ngayon na umaangkin mga tol sa hindi naman nila pag-aari at lumalabag sa international law ng bubula sa mga Pilipino. Hindi natin gusto 'yon mga tol. Pero dun sa lahi nila bilang isang Chinese, wala tayong problema doon mga tol. At eto na nga, no? Tinanggap natin ng buong puso. Tinanggap ng ating mga mambabatas ng buong puso itong isang Chinese citizen na nag-a-apply bilang maging isang Filipino citizen, no? So congratulations kay Mark Ong, no? Nadagdagan na tayo ng isa pang Pilipino na inaasahan natin handang ipagtanggol mga kapatid ang ating soberanya, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.